topic. Doon po sa mga bago at ating mga bisita, mahal po kayo ng Diyos. At meron na po ako i-basic sandali. Ang sabi po sa discrimination principle, yung pagkakaiba. No? Meron po kasi pagkakaiba sa buhay. Okay? Ang pagkakaiba po na ang sabi po ay all men are the creatures of God. Lahat po ng tao sa buong daigdig ay nilikha ng Diyos. Amen. Nilikha tayong lahat ng Diyos. All men are the creatures of God. Kasama ka doon. Walang tao na hindi nilikha ng Diyos. So, ating tandaan na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. But all men are not the children of God. Amen. Dapat ating po unawain na lahat ng tao kasama ka doon, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino daw po yung mga anak ng Diyos? John 1:12. Ang sino man tumanggap at nananalig o sumampalataya ay pinagkalooban niya ng magiging anak ng Diyos. Amen. Yun lamang po babae at lalaki na tumanggap kay Jesus, naniniwala kay Jesus, nanampalataya kay Jesus at wala siyang ibang pinaniwalaan yung pangalan niya. Kasi ngayon, church, ang daming pinapaniwalaan. Ang dami-daming pinaniwalaan, ang daming niluluhuran. Grabe ang diablo mag-invento para makawalang visa lang ang pangalan na to. Hello. Ang daming pangalan na inintroduce ng reliyon para makawalang visa lang ang pangalan ni Jesus. You see the devil's work? You see? Lahat pong yan ay gawa ng diablo para hindi tayo maniwala sa nag-iisang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos, Acts 4:12. Ang pangalan ni Jesus, ang tanging pangalan binigay ng Diyos sa silong ng langit sa ikaliligtas ng lahat. Ito lang, huwag ka nang lumuhod pa, sumamba pa, tumawag ka ng ibang pangalan, kundi sa buhay po natin, ang pangalan ni Jesus ang bukod tangi natin tatawagin sapagkat, bakit? Si Jesus po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Hindi po si San Lorenzo, si Pellegrin, si Nino, si Maria, sino yung mga pangalan na marami? Si Padua. Tao lang po yun eh, kagaya natin. Kaya lang si Satanas, inintroduce niya na pwede kang lumuhod sa kanila. Amen? Pero, itong pangalan na to, nakalimutan po ng taong luhuran. Walang ibang pangalan. Sa silong ng langit, ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ito lang. Pag dito ka luluhod, tatawag, panalo ka na sa buhay. Amen? Pagdating po sa problema pagsubok, huwag po tayong tatawag sa kinalinong mga supporter natin sa abroad. Ayaw ng Diyos yun. Pag meron tayong kasakit karamdaman, huwag po kagad si doktor ang tatawagin mo, bagamat wala akong masama. Sa doktor, mga instrument din po ng Diyos yan, pero ang gusto ng ni Jesus, siya ang unang tawagan mo.
para magtagumpay ka sa buhay mo. Amen? Hello? Meron po tayong mga sigalot sa buhay, kabulon sa buhay, lumuhod kay Jesus. Huwag kang lumuhod sa ibang pangalan. Kay Jesus. Amen. Sapagkat siya po ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Walang makakapunta sa Ama, sabi ni Jesus. Sa akin ka dadaan, huwag sa maraming daan, sa maraming tao, sa maraming pangalan. Sa akin ka dumaan, sapagkat ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama, walang makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Amen? Ngayon galit na galit po ang Diyos sa mga lugar-lugar kasi po ang maraming tao hindi ikaw tinatawagan. Ang daming tinatawagan. Di ba? See? Tingnan mo, church. Nananalangin po tayo. Isa po tayo sa church na nananalangin sa buong Pilipinas. Yung Bagyong Juan, napakalawak ang sinasakop mo. Hanggang Visayas po ang sakop. Pero yamang nanalangin tayo, dinurog natin yung bagyo. Binulag natin yung mata ng bagyo. Ginapin natin siya sa tubig, sa hangin, sa atmosphere. Ating kung ginapin sa pananalangin. Kasi, ginamit po ng Diyos ang bundok ng Sierra Madre. Pero ano nangyari? Pagdaan sa wall mo, Sierra Madre, salamat ha. Si Sierra Madre, nakasexy pa ng damo. Puto. Salamat ng Sierra Madre. Mali! Ang masasalamatan po natin, huwag yung nilalang, kundi yung lumalang. Sapagkat ang Sierra Madre ay nilalang nilikha ng Diyos. Sa Genesis chapter 1. Amen? Tapos ngayon ang kritik na punta doon sa nilikha, hindi sa manlilikha. Mali, nadaya ang maraming Pilipino. Pero ang taga-Jesus is my God. Hindi na po yan nagadaya. Kasi kilala ko nila ang Diyos. Diyos ng Biblia! Amen? Amen. So church, ang gagawin po na isang tao para siya magiging anak ay tanggapin niya si Jesus sa buhay niya. Ibig sabihin, pag si Jesus gumakatok na sa puso mo, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, gumakatok na si Jesus sa puso mo. Pagkatok niya, buksan mo, huwag ka na magbukas. Patuloyin mo siya sa buhay mo. Yung iba, binuksan na, tiningnan na, tapos sarado. Huwag ganun. Dapat, pag tinanggap mo siya, pag bukas ng puso mo, dapat nakatuloy na si Jesus yan sa puso mo, sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Siya na ang patirahin dyan sa puso mo dahil siya magpapatagumpay sa buhay mo. Amen? Yung iba pumatok si Jesus. Jesus, naku, mahirap dyan. Naku, dami ko isusukong visit ka sa lanak ko, mahirap dyan. Diba? Naku, mahirap dyan. Naku, di ko maiwan pa naman yung kurasisi ko. Di ko maiwan yung di ba? Di ko maiwan yung favorite na brand ng anak. Mahirap dyan. Hindi ko maiwan yung hindi maiwan yung kasalanan. Hindi maiwan kaya pagbukas sarado. Dapat tanggapin mo na, patuloyin mo. Amen. Bakit? Pag tinanggap mo na at naniniwala ka na may magagawa siya sa buhay mo, mahirap, may sakit, hello, malungkot, hello, puno-puno, nakaguluhan, walang direksyon ng buhay, maniniwala ka pag tinanggap mo siya, may magagawa si Jesus sa buhay mo. Amen.
pupuri ang Panginoong Diyos sa buhay. Panalo ka na. Amen. Kasi bakit? Nung si Jesus hindi pa nakarating sa buhay mo, ang kinikitan na, merong empty space sa ating buhay. Para ba ang puzzle? Ang isang puzzle, kapag nawalan niya ng isang peraso, hindi kumpleto, hindi mo mabuo. Amen? Wala mo nang kwenta yung bubuin mo. Kasi nga, kulang. Even, gamitin po ang buhay mga kapatid. Kapag wala si Jesus sa ating buhay, kulang-kulang ang buhay natin. Walang kabuhay-buhay ang buhay natin. Dahil merong nawawala. Pero pag tinanggap mo siya, naniwala ka sa kanya, yung empty space, yung kulang ng buhay mo, pupunuan na, i-refill niya. Kaya, ano yung mga kapatid? Ingatan natin si Jesus. Hindi naman natin kayang buhay. Di ba? John 15:5, sapagkat wala kayong magagawa, kaya huwag kang mayabang. Nalabitin mo katabi, huwag kang mayabang na kaya mo mag-isa. Well, kaya mo? Kaya mo? Wala si Jesus? Ay, mayabang ka. Hindi ka sasamba, mayabang ka. Hindi ka malalangin, hindi ka maglikod. Ang yabang mo. Super yabang. Kaya ayaw mo umalis sa Panginoon dahil ayaw mo mapamayabang sa Diyos. Amen. Wala na tayong magagawa kung tayo walay sa Diyos. Di ba? Ang sangang iwalay sa puno. Ano, di ba? Pag natanggalan, ang medyo sariwa pa. Kaya kung okay na pala malaya sa Lord, okay na masaya naman pala eh. Di ba? Katatanggalan kasi sa puno, medyo sariwa pa yung sanga. Amen? Di ba ang sanga, pag katatanggalan sa puno, medyo sariwa pa. Eh, parang wala ka pang naramdaman na iniinda na. Hindi mo pala. Kahit wala pala ako kayo, masaya naman pala. Hindi nagagawa ko pala. Nagagawa ko pala. Malaya mo. Malaya ka sa sarili mo lang pinapalangan. Amen. Tapos, mga ilang araw, ilang panahon nalilipas, unti-unti na yung natutuyo na yan. Pag unti-unti matutuyo na yan, wala na. Pag nakita ko yan ang tao, dadali na yan doon, sa saingan, igagapon na yan. Pagdating ng panahon, pag talagang tuyot-tuyot ka na, impyerno na talaga ang destination. Amen? Sa naglagablab na apoy ng impyerno, tormented day and night. No except, no graduation, eternal. Kaya iniingatan po natin mga kapatid. Pag tinanggap na natin si Jesus, pinatuloy natin sa ating buhay, huwag mong pinipig, pinakalaya siya. Nasa kapangyarihan mo rin naman na parang malisi yung Holy Spirit sa buhay mo eh. Nasa kapangyarihan mo rin. Tigatingin mo lang yan, aalisan ka rin yan. Amen? Kaya pag tinanggap na natin at pinanawalan si Jesus Christ at kasama po nito, aminin natin na tayo pinagkamali nagkasala at pagsisihan po natin ang ating kasalanan magmula ng ating kabataan hanggang ngayon at tayo po magbagong buhay. Amen? At magpatuloy po sa Panginoon ang sayang mabuhay. Amen? Masarap mabuhay araw-araw kapag kasama ang Panginoon. Kaya nga po, ang paniniwala natin, araw-araw Pasko. Araw-araw New Year. Kasi araw-araw tayo masaya dahil si Jesus ay nasa ating mga buhay. Amen? Hindi na tayo naghahanap ng kaligayahan kasi nga, ba't ako pupunta doon? Ba't magbibiros pa ako? Ba't pupunta pa ako sa disco? Ba't gagawin ko pa yung mga ganyan, mga bisong kasalanan? Eh, masaya na ako eh. Amen?
nagpapasaya sa inyo. Amen. Amen! Amen. Masarap po paglingkuran ng Diyos. Maglingkod kayo. Webes, dumating kayo, 6:45 na naman hanggang 8, di pa kayo nagkakarating. Webes! Kung gusto yung magiging leader din, hanggang 9. Webes na po. Magpapapuno tayo, magpapakuskus tayo sa salita ng Diyos. Because ang salita ng Diyos is the power of God. Amen. Ano sabi ng Romans 1:16? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Ang gospel daw po, hindi daw po ikinahiya nito. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng makasalanan. Amen? So ang salita pala ng Diyos ay power. Tandaan natin, pag walang salita ng Diyos, everyday wala kang power. Ay yung Biblia mo, hindi mo inawakan, wala kang kapangyarihang labanan ng tukso, ang kasalanan, ang problema, ang mga pagsubok, ang mga kalungkutan sa buhay mo, kabigon, wala kang kapangyarihang mapaglabanan niya. Wala kang power eh. Kasi bakit? Puro ka cellphone, puro ka TV, puro ka artista, puro ka kung ano yung mga nakuha sa walang kwenta. Amen? Hello? Ako ba eh? Maraming nagyayaya sa akin ng kadalagaan ko na pumunta ng abroad kasi maraming pera daw ko sa abroad. Salamat talaga sa Panginoon, lumaki ako sa Diyos. Sabi ko, no, sinungaling yung salita na yan, ang pera ay nasa abroad. Hindi po, ang pera po ay nasa Diyos. Ay, hindi po pag-abroad. Amen, magbigay ka lang ng tama. Hello? Ibigay mo lang yung kaputandong mo ng tama. Sasagana ka. Kaya maraming mahirap na Kristyano, hindi nagbibigay ng maayos sa Panginoon. May pangako ang Diyos kapag binigay mo na maayos yung handog mo. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit. At ibubuhos niya. Nakabuhos, ibubuhos niya. Hindi lang niya ibibigay kundi ibubuhos niya ang kasaganang pagpapala. Dapat hindi may nag-a-absent paglinggo. Bakit? Wala kang itatanim. Hindi ka makapagtanim. At kapag wala kang itatanim, wala kang aanihin. Amen? Ganun na. Kung wala kang may i-offering, kapatid, hindi pa kumukang sa lapi. Kumukang sa lapi ako, nanatili na lang po ako sa trabaho ko maganda. Amen? Sanay po ako sa kahirapan. Amen? Sanay po ako, na-training po ako sa kahirapan at kasaganaan. Ikitrain po ako ng Lord dyan. Amen? Kaya ko pong sumabay sa mga mahirap sa kaya ko rin pong sumabay doon sa mga mayayaman. Tinraining po ako ng Lord dyan. Amen? So, bakit ko sinasabi na para sumagana tayong lahat, ibigay mo lang ng maayos yung handog mo sa Diyos. Yung ikapon mo, yung handog mo, ako, alam niyo po ba? Itong kahapon, nag-ikapon handog po ako ng tulang ko ng 4,000. Kasi hindi naman ako may-ari nun eh. Hello? Amen. Sayang yung 4,000, di ba? Sayang eh. Pero hindi naman kasi akin yun. Ayoko po yung magiging magnanakaw ako ng ikapo. Amen. At naranasan ko sa buhay ko magulan ng aking kadalagahan, binigay ko po na maayos yung ikapo ng ko kahit kailan. Hindi po kami nagugutom. Amen. May kinakain kami palaki. Kahit mga simpleng pagkain. Yan po ang sikreto. Gusto mo natin sumagana?
Pag linggo, huwag ka umabsent. Amen. Yung iba, nakarating yung ikapunan to, pero wala sa church. Mali. Dapat, ikaw mismo maglagal na ikapunan to yan kasi mo yun eh. Amen. Ganun ba natin church? Yung ikapunan to natin mga kapatid. Ito yan mga kapatid eh. Nandito na lang din naman tayo at pinaalala sa akin ng gusto ng Lord tapusin ang ating mga kahirapan sa pananalapi para magaan ang buhay. Huwag ko natin sabihin, naku, ay kung sumagana ito yung mga sa mga, naku, ang dahil, di ba? Masama yan, kasalanan na. Diba? Root of all kinds of evil yan. Pag sumagana ka dahil sa iyong lakas, yumaman ka dahil sa lakas mo na, hindi ka na nakakasamba, mali yun. Amen. Alam niyo po ba na ang pinaka-root pinaka-ugat ng kasalanan. Lahat po kinds of evil ng kasamaan is not the money. Ano pinakaugat? The love of money. It's not the money itself, but the love of money. Wala kang akalitigit na trabaho ka negosyo kahit linggo, hindi ka nakakasamba. Nasa trabaho ka pa rin, nasa negosyo. Sinong love mo nun? Si Lord ba? Yung money. Yung at money. But you know what? Money is just only a slice of life. It's just a part of slice of life. Kung ito ay puro trabaho negosyo na, you will miss the full slice of life that is God. Eternally na makapilit natin sa kalangitan. Amen. Amen, church. The love of money is the root of all kinds of evil. Kung di ako nagkakamali, 2 Timothy 6:10. Hello. Kung minahal mo ang salapi, always making money, but don't have time for God, marami pong nasasadla sa kalungkutan at tinusok nila sa kalungkutan ang kanilang mga buhay. Yan po ang sabi ni Paul kay Timothy. Amen? Pero mga kapatid, ang Diyos, kaya kanyang pasaganain sa lahat ng bagay, kasapatan sa lahat ng bagay, kapag inuna mo siya. Kapag inuna kasi natin ang Diyos, nakakagalaw siya sa buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, bilang sa pananalapi. Hello? Huwag kayong pang ganyan. Dapat magmukha tayong Diyos kasi sabi ng Biblia, be like Christ. Dapat kamukha mo si Kristo, hindi ka mukhang salapi, mukha mo si Kristo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang salapi. Diba? Walang panahon sa Diyos. Amen? Pag mukha sa Diyos, salapi mo, pera. Asawa ko wala ng pera. Mama wala ng pera. Anak ko wala ng pera. Kasi mukha ka salapi. Amen? Pero kung mukhang Diyos lang, ay bahala si Lord.
solusyon ng problema. Amen. Father Diyos. Amen? Hello? Ano po ba natin, church? Kaya, kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, naniwala ka sa Kanya, ingatan mo siya. Bisita mo yan sa buhay mo. Amen? Ingatan mo yan. Huwag mo hayaan na yung bisita mo, tinanggap mo, ay aalis sa buhay mo. Dahil, it's more than gold. It's more than money. It's more than wealth riches. It's more than anything. Because Jesus is everything to us. Amen. Amen. Ingatan mo. Ang sabi ng Ephesians 4:30, don't grieve the Holy Spirit. Huwag mo raw bighatiin. Ang Holy Spirit pala, the third person of the triune God. Ang Holy Spirit pala napipighati. Nasasaktan siya. Nalulungkot siya. May emosyon ang Holy Spirit, kaya don't grieve. Pag ginigrieve mo yan, aalis yan sa buhay mo. Naku, pag umalis yan, naku, empty na ang buhay mo. Nakita ng demonyo, wow, it's available. There's vacancy for me. Iniwan ng Holy Spirit yung buhay mo, yung pagkatao mo, sabi ni Satan, ay, wala nang naman. Available na. Amen. Pag wala nang naman, available na, I will come in. Kaya tuloy, yung demonic spirit, yung buhay mo, walang kaparis, walang katulad na kapatitan. Hello. Kasi you let the demonic spirit to come in because you grieve the Holy Spirit at lumabas siya. Amen? Don't grieve. Huwag mong i-empty ang kinalalagyan ng Holy Spirit sa buhay mo. Again, kapag nakita ni Satanas na available na yan, empty na yan, vacant na yan, kasi wala na yung presence ng Holy Spirit, the demonic spirit will come in and take over at pahirapan ka na sa buhay mo. Hello? Gusto natin yun? Miserable buhay natin? Malungkot, walang direction? Of course, magkaroon na ng direction yan sa head. Pero salamat sa Lord, mga buhay ka tayo, may time pa kapatid. Amen! Amen. So, ito po ang gawin ng tao, mga kapatid. Tanggapin si Jesus sa ating buhay. Now, gaya ko yung sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ang sino mang sumampalataya, sino man may pinag-aralan ka, wala may tinapos ka, sikatan niya, magandang kapogi ka, wala kang ipin at pagkaragalan mo sa buhay. Basta, sumampalataya ka kay Jesus Christ. Amen. Hindi ka mapahamak sa buhay. Amen. Habang nababuhay ka, walang kapahamakan, walang kamalasan. Amen. Salamat sa Diyos. Walang kapahamakan. Amen. Amen? Kahit si Satanas gusto ka ng paluin sa ulo. Ako gusto na akong daganan sa Satanas nung kumukuha ko ng ayuda, mga pastor, doon sa Malolos. Nakwento ko na sa inyo. Kahit gusto na akong patayin sa Satanas, daganan ng maraming napakabigat na bakal. Dahil nagkukumpuni yung mga tao ng bakal. Tapos yung pala, nabitawan nila. Nabitawan nila at babagsak pala sa ulo ko. Pinabitawan ng demonyo yung bakal na hawak nila. Sabi ng mga tao sa paligid ko, ako naman inosente. Tapos ko pa na ako. Nakatitig sa akin sila lahat. Kasi nga, ang sino ang sumampalataya ay hindi mapahamak. Diba? Di ba tayo natutuwa?
Jesus. Siya po yung mag-iingat sa atin sa lahat ng panahon. Tapos, huwag po natin i-redma, i-ignore, i-violate ang kanyang kalooban ng kanyang kautusan. It's our atin po yung kahirapan at kapigatian kapag tinanggihan po natin. Amen? Na ibig sabihin mga kapatid ko, walang gagawin ang tao sa buong mundo, sa buong sanlibutan, lahat ng tao na created ng Diyos, all men and the creatures of God, wala po silang gagawin para magiging anak ng Diyos, kundi tanggapin si Jesus sa kanilang mga buhay, patuloyin sa buhay, pagaliin sa buhay, na makapalad mo dahil si Jesus ang nagiging hari mo. Ikaw ang arian ni Jesus, kaya siya ang may kapangyarihan sa iyo. Ano ang demonyo na mag-attend sa buhay mo? Dahil may hari ka mga kapangyarihan, siya ang bahala sa iyo. Hello? Si Jesus ang mag-ahari sa iyo. Diba? At pag nasa kapangyarihan ka ng kaharian ni Kristo, nasa kaharian ka niya, nasa kapangyarihan ka niya, kukup ka niya, sinong pwedeng lumaban sa iyo? Kukup ka ng Panginoon Kristo. Sino? No weapon formed against us shall prosper. Ang mga plano ng kaaway, ng demonyo, ng mga samang espiritu ng kadiliman, na inihanda nila, pinlano sila para patayin ka, ipahama ka. Walang magtatagumpay kapag si Kristo ay nasa buhay mo. Amen. Amen? Eh, kalabitin yung katabi mo, unahin mo palagi si Lord, ha? Unahin mo palagi si Lord! Ang pagmuna mo ay hindi mo kalugihan, bagkos lahat ng bagay ay magkakulog sa iyo ng Diyos. Amen. Pero ako, kapatid, hindi ko inuuna ang Panginoon dahil gusto ko, ang lahat ng pangailangan ko ay makarating sa buhay ko. Inuuna ko ang Panginoon, inuuna ko ang Diyos, dahil siya ang may-ari ng buhay ko. Amen. Siya may-ari ng aking mata, ng aking ilong, ng aking tenga, ng aking kamay, ng aking buong katawan. Siya ang nagmamay-ari. Wala ako kung wala siya. Dapat ganoon ang mindset natin mga kapatid. Kung wala si Jesus, wala ang Diyos, wala rin tayo. Tapos nabubuhay ka na wala si Jesus, ang yabang mo talaga. Ang yabang mo. Amen? Kaya walang mayayabang na taga Jesus is my life church. Amen. Lahat yan, magpakumbaba sa Diyos at patuloy umaamin, Lord. Kung wala ako sa iyo, wala talaga akong magagawa kay Lord. Ipagsiksikan ko yung sarili ko sa iyo. Lord, please come. Lord, sa iyo ako. Amen! Yung iba nag-ipagsiksikan sa mga girlfriend nila, sa mga boyfriend, sa mga asawa. Sa mga iwan kita. Ay, walang pwedeng magmahal sa iyo ng buong puso, kundi ang Diyos lang. Amen. Kaya sa Diyos kang ipagsiksikan. Amen? Walang nangako sa iyong tao na mahalin ka. Ang nangako sa iyong mahalin ka, ang Diyos lamang. Amen. Amen? Walang ginawang tao na nangako, mahalin ka. May nangako sa iyong tao, siya lang yun. Amen? Pero madalas, ang pangako ng tao napapako. Amen? Sabi na nila promises are made to be broken. Kaya, pag nangako ka pala, made to be broken pala yun. Huwag ka na mangako. Amen? Huwag ka na mangako. Amen? Kasi nga, nangako ka pala para sirain. Amen? Nangako ka natin, church? Ang sino ang sumampalataya ay hindi mapahama. Sino ang nagpaplano ng kapamakan? John 10:10. Amen? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy.
Satanas? Pumunta po yan dito sa ibabaw ng lupa. Para nakawan ka. Amen? Para sirain ka, wasakin ka, anukutin buhay mo. Amen? Agirakin ka, bigatin ka, mabuhay ka sa kinakaramdaman, mabuhay ka sa pain and agony. Yan ang gusto ni Satanas. Pero alam niyo, sabi ni Jesus, I came so that you may have life abundantly. I came so that you may have life abundantly. Amen? Amen. So maganda, kapag nakarating si Jesus sa ating buhay, meron kang abundant life. Amen? Amen. Ano, naniniwala mo ba doon? Na kapag pinatuloy natin, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, magkaroon po tayo ng abundant life. Buhay na kasiyasiya. Amen? Kaya sa buhay natin, kaya ito lang, ang saya-saya mo na. Di mo yung mga mahirap, pag nagkaroon ng konting pera yan, ang saya-saya na na. Pag nagkaroon ng konting biyaya, ang saya, para kaya ano eh, para nakarating na siya sa langit ng paglundang. Narayasan niyo ba yun? Yan ang mga mahirap. Pag nagkaroon ng konting pera, sa sobrang saya, para bang yung talo nila ang bounce nila hanggang langit. Iyan po yung tunay na kayamanan. Ang abundant life. Pero yung mga Diyos, kahit sa kanila na lahat ng ano, bahay, lupa, kotse, sila na lahat. May-ari ng itong pila. Sila lang. Pero kung wala silang Jesus, sila po yung pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa. Pero ang tao na Jesus, sila po yung pinakamasaya, pinakamapalakang tao sa balat. Amen. Alam nyo, dapat makarating lagi tayo sa mga gawain ng Panginoon, Thursday, Saturday, yan sa ganun po. Close tayo ni Lord. Huwag lang tayo sa Sunday. Maliban talaga kung hindi ka pwede. Maglaan ka talaga ng Sunday. Pero kung pwede ka naman, pero tinatamad ka lang. Pero kasi kung inaabangan ng teleserye, yung Korean movie, ang ganda pa naman ang dugtong na naabangan ko. Eh, paano kung tayo nang gawain ng Panginoon yan? Dapat, isuko na natin sa Diyos yan kung ano sa ating kaligtasan. Karabitin na katabi mo, isuko mo na yung pinapanood mo, ha? Nagpapawalang gana po yan sa presensya ni Lord. Kasi hindi naman kay Lord yan eh. Sa mundo yan eh. Hindi naman makakatulong yan pagpasok siya sa langit. Amen? Hello! May mga laro din ngayon. Ang sanlibutan, maraming laro. Wala namang ibang gagawin si Satanas sa'yo eh, kundi ia-adi ka dyan. Ia-adi ka sa isang certain na laro para mawalan ka ng panahon sa Diyos. At pag wala ka ng panahon sa Diyos, unti-unti ka na ngayong makaramdam ng presence of the Word. Iba na. Subukan mo lang manood ng isang teleserye. Subukan mo lang. Alam niyo, kung masubukan mo yan, kahit sandali lang, iba na. Iba na yung espiritu mo. Parang nawawala na yung anointing. Nawawala na yung presence ng Lord. Kasi, ang nag-15, ayun lang po, presensya ng sanlibutan. Ano ba natin, church? Amen. So, ang tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng magiging anak ng Diyos. Amen. Lahat ng tao, nilikha ng Diyos, pero hindi lang ng tao ay anak ng Diyos. Amen. Sapagkat wala naman pong anak ng Diyos na nagmumura. Amen. Walang anak ng Diyos na nagsisinungaling. Amen. Kasi si Satanas naman nagsinungaling, di ba? Amen! John 8:44. Anak kayo ng inyong ama. Sapagkat siya ay sinungaling sa simula pa.
Siya ang ama ng kasinungalingan. So si Satanas pala, isang ring ama. Amen? Kapag nagsisinungaling ka, nangangako ka, hindi mo naman ginagayak, sinungaling ka. Hindi, pag Kristyano ka, paminsan-minsan, hindi naman mong ama, nagpa-adap ka minsan sandali kay Satanas. Amen? Pag nagsinungaling ka, ang tatay mo si Satanas. Ano po ba natin? Amen. Wala naman pong anak ng Diyos na magnanakaw, nangangabit, nasa bisyo, nasa kasalanan. Pero wala naman pong anak ng Diyos na hindi sumasamba. Maraming tao sa labas, hindi sumasamba. Paglinggo, naglibana riyan, may time sila sa swimming, sa bowling, may time sila sa lakwatsa, mga party-party. Pero pag-araw ng liburan panahon, hindi sila anak ng Diyos. Amen. Kasi ang mga anak ng Diyos, nasa loob po ng church yan kasi gusto nilang makapiling at makaliig ang kanilang tatay sa langit. Ano po ba natin, church? Ang sabi ng 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng tiyablo. See? Hindi naman pala talaga anak ng Diyos lahat. Lahat lang nilalang lang. Amen? Kapag tinanggap mo at naniwala kay Jesus, magiging anak ka ng Diyos at tinanggap mo. Pag hindi mo tinanggap at nagpapatuloy ka sa kasalanan, anak ka ng tiyablo. Ganun lang yun. Ganun lang talaga yun. Gusto mo magiging anak ng tiyablo, huwag kang tumigil dyan sa kasalanan mo. At kung saan ang tatay mo, doon ka din. Yan ang tatay mo eh. At ang sabi sa Matthew 25:41, kung nagkamali, ang impyerno ay hindi po yan ginawa ng Diyos para sa tao. Ang impyerno ay ginawa po yan ng Diyos para sa tiyablo at sa kanyang mga aliporis. Pero kung hindi ka titigil sa ginagawa mong kasalanan, alam mong mali, tuloy-tuloy ka pa rin. Kung saan ang tiyablo nakadestino sa pagdating ng final judgment, lahat po ng kanyang mga naging anak ay doon din po pupunta. Amen? Kaninong kasalanan yun? Ikaw. Ikaw kasi ang namili ng tatay. Mamimili ka na ng tatay, si Satanas pa ang pinipili mo sa pamamagitan ng pagtuloy-tuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen? Sino masisisi pagdating ng panahon? Ang Diyos ba? Hindi. Ginawa na po ng Diyos lahat. Pero ayaw mo. Nagpupumiglas ka. Hinihila ka na ni Lord sa kabutihan, mabuting lugar, mabuting bagay, mabuting buhay. Ayaw mo. Kasi marami kang gusto. Na parang pag ang mga gusto mo, hindi mo iwan na magpapalay sa Diyos, para bagang hindi ka sasaya sa Panginoon. Amen? Maraming pinapabitiwan sa atin ng Diyos kapag tayo mga anak na ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos na pumunta tayo sa eternal place na kung saan nandoon siya. Amen. Palakpakan po ba? Pilihan lang po yan sa buhay. Pwede ka magiging anak ng Diyos, pwede ka rin magiging anak ng tiyablo. Kung gusto mo magiging anak talaga ng tiyablo forever, magpatuloy ka dyan sa ginagawa mong kasalanan. Sige lang, tuloy. Tuloy lang. Kung itutuloy mo yan, sa kabila ng sinasabi ko sa'yo, wala namang problema sa'yo. Pero ito ang maganda. Pag tinanggap mo si Jesus, na nagtigil si Jesus sa buhay mo, nagpatuloy ka sa Kanya, iniingatan mo yung Holy Spirit kung mawala, ay puri ng Diyos mo. Talagang anak ka ng Diyos. Amen. At walang plano ang kaaway, walang sandatang inihanda ang tiyablo. No weapon formed against us shall prosper. Walang magtatagumpay sa atin. Amen. Amen? Nalaman mo natin, church?
Wala magtatagumpay sa atin. Yung sakit at karamdaman mo, gagaling ka dyan. Amen. Yung problema mo ngayon, magkaroon ng solusyon yan. Amen. Amen? Hello, yung kawalan mo ngayon, mapupunuan ng Diyos yan. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, may magagawa ang Diyos dyan. Amen. Sapagkat tinanggap ko siya naniwala sa kanya. Nanonood pa natin, church. Hindi, nakapanood po. Maraming Kristyano, pero wala panahon sa Diyos. Amen. Lagi natin sinasabi, nasa barko na, tumalong ka sa dagat. Buti sana kung walang pating. Nasa kama na, bumaba pa sa sahig. Nasa aircon na, lumabas ka. Ganyan yung ang tao. Walang direksyon ng buhay. Pero, mapalad talaga ang tao. Tinanggap ang Panginoon Kristo. Amen. Ang kanyang tinanggap ay makapangyarihan. Amen. Amen? At kapag makapangyarihan, ang nasa iyo. Sino ang may kapangyarihan? Sino pa ang may kapangyarihan? Anong uri ng kapangyarihan will come against you? Ano? Wala na. Ano ba natin, church? Amen. Kaya walang anumang kapangyarihan ang pwedeng lumaban sa atin kapag nananatili tayo sa Panginoon. Meron tayong tagapagtanggol sa lahat ng oras at panahon. Meron tayong shield, meron tayong shelter, meron tayong portion, meron tayong power, meron tayong lahat ng goodness. Amen. Amen? Ang Diyos po ang nag-prepare ng preaching na ito. Ang preaching ko po dapat ay be rooted in Christ. Maganda po yun. Pero mas maganda po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon dahil binibigyan po natin ng assurance. Amen. Pinagmuni-muni po niya tayo, pinag-isip-isip po niya tayo. Amen po ba? Hello? Nagawa po ba natin church lahat? Amen. Oh. So Thursday ha, marami na tayo sa lugar na ito. Sa prayer meeting, marami na tayo. Amen. Amen? Hello? At sinasabi natin, Jesus is my life forever. Nasa Jesus is my life forever ka. Na presensya. Tapos, ano po ba? Sino yung buhay mo? Bakit? Sunday ka na, tapos late pa. What I have to say? Po ba? Sapagkat, mahal po tayo lahat ng Diyos. Amen.